Napansin mo ba na tuwing nagsisimula ka ng umaangat saka biglang may bumabagsak na problema? Parang sinasadya, pero hindi para sirain ka, kundi para ituwid ka. Di naman nagpapaalam ang pagsubok. Sinusunog niya lahat ng peke. Tinatira lang niya yung totoo. Yung sakit na tinatawag mong unfair, yan mismo ang ebidensya na may pinipino sa'yo. Kasi ang lakas hindi binibigay, hinuhubog yan. At walang lalaking dumadaan sa apoy na pareho pa rin paglabas. Kaya eto, 10 brutal na katotohanan na pag tinanggap mo, magkakaroon ka ng advantage na hindi makukuha ng karamihan. At oo, masakit sila, pero kaya nga sila gumagana. Truth 1, bago ka itayo, babasagin ka muna. Bago ka pabuuin ng Diyos bilang lalaki, babasagin ka muna niya. Hindi para pahirapan ka, kundi para alisin yung mga parte mong pabigat. Kasi anumang lakas na nakatayo sa yabang, sa arte o sa ilusyon, wasak yan sa unang lindol. Kaya binabasag niya yung mga bahagi mong nagkukunwaring matatag, yung tamad mong version, yung mayabang mong version, yung mahinang version na puro bukas na lang. Kaya ang growth, pakiramdam mo parang kamatayan. Kasi may namamatay talaga sa loob mo, yung ugali na nagpapabigat sa buhay mo. At habang ginagawa yan sa'yo, may maririnig ka pang mga nagsasabi, "Tol, chill ka lang. Tambay ka muna. Huwag mo seryosohin masyado." Pero ang pugon, wala namang pakialam sa feelings mo. Ayusin ka. Yan lang trabaho niya. Kaya kung mabigat buhay mo ngayon, huwag kang tumakbo. Hindi ka pinaparusahan, inaayos ka. Yung sakit, hindi yan rejection. Construction yan. Bawat bitak, pundasyon yan ng bagong ikaw. Kaya manatili ka sa apoy hanggang mabuo ka. Kasi ang tanging karapat dapat itayo ay yung lalaking hindi takot sa pagsubok. Truth 2, gutom ang nagahasa sa talim mo. Kapag naging komportable ang lalaki, unti-unti siyang nabubulok. Hindi halata. Dahan-dahan lang. Parang kutsilyong iniwan sa ulan. Unti-unting kinakalawang. Hindi ka ginawa para maging busog. Ginawa kang manatiling gutom. Kasi ang gutom nagpapagising sa'yo. Pinapababa ang yabang mo. Pinapaalala sa'yo na wala kang kaya nang wala ang Diyos. At pinipigil ka rin maging kampante. Sasabihin ng mundo sa'yo, "Kontento na ako. Okay na to. Huwag ka masyadong seryoso." Pero alam mo kung anong ginagawa ng okay na to sa lalaki? Ginagawa kang manonood sa laban na dapat ikaw ang lumalaro. Ginagawa kang mahinang mandirigma na ngayon palakpak na lang sa gilid. Kaya manatili kang gutom, hindi desperado, driven. Pwede kang mag-celebrate, pero pagkatapos, nasa labas ka ulit nagahasa ng talim. Kasi pag inisip mong nagawa mo na, doon ka mismo nagsisimulang mawalan ng talim at mga lawang. Tingnan mo ang leon, hindi naman tumitigil manghuli kahit nabusog ng isang beses. Truth 3, ang maingay, madalas duwag. Lagi mong maririnig yan. Bro, chill ka lang. Grabe ka naman o aka sa grind. Di naman kailangan seryosohin yan. Ganyan magsalita ang mga duwag. Yung mga takot magpuyat pero lakas mang invalidate. Yung mga tinatamaan ng konsensya pag nakikita kang umaasenso. Tinutokso ka nila kasi ayaw nilang harapin yung totoo. Natamad sila, sabaw sila at wala silang binubuo. Ang duwag maingay lagi. Pasmart para di mahalatang walang ambag. Puro puna kasi wala silang ginagawa. Puro chismis kasi wala silang mission. Pero kung nakilala mo na ang tunay na builder, tahimik yan. Walang oras sa satsat, abala sa pagtrabaho para sa bagay na mahalaga. Kaya pag nagsimulan na silang kumuda, huwag ka magpaliwanag. Huwag ka mag-brainstorm kung paano maintindihin sila. Hindi mo trabaho yon. Hayaan mo silang maingay. Ikaw magpatuloy kasi wala pang ingay na mas malakas kaysa resultang hindi kailangan ipaliwanag. At ang katahimikan ng lalaking may focus, mas nakakabingi pa kaysa sa yabang nila. Truth 4, bilangin mo ang panalo mo. Karamihan sa lalaki, puro talo ang naaalala. Kaya nawawala tiwala nila sa sarili. Kasi kung puro bagsak ang nakikita mo, saan lulugar ang kumpiyansa? Pero tingnan mo ang nakaraan. May mga unos kang nilampasan na dapat ikinawasak mo. May mga araw na kaya mo namang sumuko pero hindi mo ginawa. Panalo yon, nakalimutan mo lang. Isulat mo lahat. Yung araw na nag-training ka kahit ang bigat ng katawan mo.
Yung pagkakataong pinili mong manahimik para di ka sumabog. Yung gabi na ipinilit mong maging disiplinado kahit walang nakatingin. Mukha silang maliliit, pero pag pinagsama-sama mo, armor yan. Reminder na hindi ka basura, may nalampasan ka na. Doon nabubuo ang totoong kumpiyansa. Hindi sa hype, sa history, sa alaala na, bro, dumugo na ako dati, pero andito pa rin ako. Kaya bilangin mo ang panalo mo. Kasi lalaking marunong kumilala ng sariling lakas, hindi madaling matinag. Truth 5. Dapat lagi kang may opsyon. Ang desperado na lalaki madaling paikutin. Pag wala kang opsyon, kahit sino kaya kang kontrolin. At tinuruan ka ng mundo maging dependent. Sa trabahong katiting ang sweldo, sa babaeng laging nagbabanta ng aalis ako, sa gobyerno na nagbebenta ng security pero hayok mangurakot. Pag wala kang fallback, may laging susubok bumili sa'yo. Susuyuin ka, igagaslight ka, papangakuan ng comfort kapalit ng pagsunod. Manipulation yan. At ganyan nagiging utu-uto ang mga lalaking sobrang lambot. Ang tunay na kalayaan, hindi yan pinamimigay. Tinitipon yan, tahimik, unti-unti. Isang skill, isang disiplinang ayaw mo pero ginagawa mo pa rin. Isang buwan na sinakripisyo mo para may ipon ka. Mag-aral ka ng skill na kaya kang pakainin. Mag-ipon ka ng sapat para makasabi ka ng hindi. Ihasa mo katawan mo para hindi ka madaling palitan. Mag-build ka ng value na pag sinabi mong iisipin ko, ramdam nila yung power mo. Kasi pag kaya mong lumakad palayo, doon ka tunay na maangas. Pag minamaliit ka niya, alis. Pag binabarat ka sa trabaho, lipat. Pag sinusubukan kang bilhin gamit ang takot, tumbasan mo ng hindi mo ako pag-aari. Ang option, hindi swerte. Sandata yan laban sa manipulasyon. At ang lalaking may sandata, hindi mo basta-basta mauuto. Truth 6. Making delicado. Akala ng tao pag sinabing dangerous, masama agad. Akala nila pag malakas ka, threat ka. Kaya tinuruan ng mga lalaki na maging sobrang lambot. Parang kailangan mo pa humingi ng sorry dahil may tapang ka. Pero totoo, ang lalaking hindi delikado, hindi mabait, walang kwenta, harmless. At ang harmless na lalaki hindi nagdadala ng kapayapaan. Umiiwas lang sa gulo. Paano mo ipagtatanggol ang mahal mo kung di ka marunong lumaban? Paano ka tatayo sa tama kung unang pakita pa lang ng takot at rasbayag ka na? Being dangerous doesn't mean violente ka. Ibig sabihin capable ka, trained, disiplinado, handa, at aware na kaya mong manakit kung kailangan pero pinipili mong hindi. Yan ang tunay na lakas, danger na kontrolado. Yan ang humaharang sa kasamaan. Kasi ang mahina, hindi niya kayang pigilan ng dilim. Ginagawa lang niya tong amo. Kaya tigilan mo ang paghingi ng sorry sa talim mo. Ihasa mo, palakasin mo katawan, isip at loob mo hanggang mahirap kang baliin. At mas mahirap kang manipulahin. Dahil darating ang araw at darating talaga. Hindi kailangan ng mundo ng isa pang nice guy. Kailangan niya ng lalaking sapat ang tapang para gawin ang tama kahit may presyo. Truth 7. Panindigan mo salita mo. Tuwing binabali mo salita mo, hindi mo na kailangan ng kaaway. Ikaw na mismo ang naglulublob ng pangalan mo sa putik. Sinasabi mong magbabago ka, tapos sumusuko ka pag sumakit. Sinasabi mong bukas ka magsisimula, pero tinulugan mo na naman yung pangarap mo. Hindi yan malas, hindi yan di ko feel ngayon. Traitor ka. Tinataksil mo yung tanging lalaking pwedeng magligtas sa'yo, sarili mo. Ang lalaking hindi marunong tumupad, nakakaawa. Walang integridad, walang gulugod. Puro salita, walang gawa. Walking apology. Ang dali mong mag-post tungkol sa disiplina pero basag yung routines mo. Ang dali mong mag-demand ng respeto pero wala ka namang naipakitang rason para irespeto ka. At kung nagtataka ka bakit walang naniniwala sa'yo, simple lang, ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo. Dapat banal ang salita mo. Pero bawat pangakong binabali mo, sinisira mo yung sariling dangal mo. Unti-unti hanggang puro ingay na lang lumalabas sa bibig mo. Ayusin mo ito. Magbitaw ka ng mas kaunting salita pero panindigan mo kahit wala na yung motivation. Tuparin kahit pagod. Gawin kahit walang nakakakita. Kumilos kahit ikaw na lang ang naniniwala. Kasi ang lalaking hindi niya mapagkatiwalaan ang sarili niya,
Mabubuhay yan para magpabida sa mga taong wala namang pake. Panindigan mo salita mo. Kung hindi tigilan mo nakakasabi na lalaki ka. Truth 8. Ayusin muna ang sarili mong laban. Lagi kang talo kasi hindi mo patapos ang sariling laban. Scroll ka ng scroll sa tagumpay ng iba, nauubos energy mo sa mga bagay na wala ka namang hawak. Tinitingnan mo bilis ng progress ng ibang tao, tapos tinatawag mong late ka, pero hindi mo alam sugat nila, pinanggalingan nila o bigat ng bitbit nila. Pag kinukumpara mo sarili mo, lason yan. Pinapatay yung pasasalamat mo. Nilalaspastangan yung lupang binigay sa'yo para sakupin mo. Tigil sa panunood. Yung calling mo custom built. Yung laban mo personal. Hindi copy-paste. Unahin mo yung giyerang nasa harap mo ngayon. Yung kahinaang ayaw mong harapin. Yung disiplina na lagi mong nilalampasan. Yung tahimik na parte ng buhay mo na iniiwasan mong ayusin. Doon ka manalo muna. Kasi habang nakatitig ka sa laban ng ibang sundalo, kinakalawang yung sandata mo na hindi mo napapansin. Mind your own battle, hindi dahil makasarili ka, kundi dahil may precision. Ang lalaking master ng sariling laban, hindi kailangan mainggit sa iba. Siya yung nagiging standard. Truth 9. Ang overthinking ay pag-iwas. Tinatawag mong plano, tinatawag mong estratehiya. Pero sa totoo takot ka lang kumilos. Lagi mong hinihintay yung right timing. Parang biglang babagsak mula langit yung clarity. Hindi ganun. Clarity lumalabas pag gumalaw ka na. Ang overthinking, takot yan. Mukha siyang matalino, mukha siyang safe. Pero ang totoo, pinapatayo ka lang niya sa parehong lugar habang lumalampas yung opportunity sa harap mo. Hindi mo kailangan ng bagong idea. Kailangan mo ng galaw. Sumablay ka, ayusin mo tapos galaw ulit. Bawat araw na nagdadalawang isip ka, humihina loob mo. At yung comfort at takot, nasa gilid lang, pumapalakpak, bulong ng bulong. Bukas na lang. Tigilan mo yung pag-a-analyze ng bagay na matagal ka nang tinatawag gawin. Simulan mo kahit nanginginig kamay mo. Kasi hindi kayang iliko ang sasakyang nakapark. Action beats anxiety. Kilos ang pumapatay ng duda. At ang tiwala sa Diyos, nagsisimula kung saan hindi mo pa naiintindihan lahat. Kaya gawin mo na yan. Hindi kailangan perfect. Kailangan umpisahan. Truth 10. Itala mo ang buhay mo. Karamihan sa lalaki, nakakalimutan kung ano talaga ang bumuo sa kanila. Naalala nila yung pagkatalo pero hindi yung aral. Naalala nila yung bagsak pero hindi yung talinong nakuha nila doon. Kaya mo sinusulat lahat, hindi para magyabang, kundi para maalala kung paano ka ginawang mas matibay. Yung panalo, nagbibigay ng confidence. Yung talo, nagbibigay ng wisdom. Parehong parte ng pagkatao mo. At pag sinulat mo sila, hindi na sila simpleng alaala. Nagiging mensahe sila. Patunay na may nangyayari sa loob mo kahit hindi nakikita. Patunay na hindi nasayang yung sakit. Darating ang araw may makakabasa ng mga peklat mo, literal man o hindi. Makikita nila saan ka nadapa, saan ka bumangon, at may isip nila kaya ko rin pala. Kaya itala mo lahat, yung panalo, yung palo, yung dasal na parang walang sumagot. Patawarin mo sarili mo sa mga bagsak, doon nakatago yung karunungan. Kasi kwento mo hindi lang tungkol sa pag-survive. Kwento yan kung paano kayang buuin ng Diyos ang kahit sinong wasak. Basta nanatili siya sa apoy ng mas matagal kaysa takot niya. Narinig mo na lahat. Ngayon tingnan mo buhay mo ng diretsahan. Lahat ng comfort na ayaw mong bitawan. Lahat ng kasinungalingang pinoprotektahan mo. Lahat ng takot na ikaw mismo ang inaalagaan. Yan ang kulungan. At walang darating para buksan yan para sa'yo. Hindi kailangan ng mundo ng isa pang lalaking puro satsat. Kailangan nito yung mga delikado sa tama. Disiplinado kahit walang nakakakita at tapat kahit magulo ang paligid. Kaya tigilan mo paghihintay ng permiso. Matagal ka nang tinawag para magtayo, para mamuno, para dumugo sa bagay na totoo. May sakit na parating, may pagkatalong daan. Normal yan. Diyan sinusuri ng langit kung sino ang tunay na sundalo at sino ang peke. Kaya pag bumalik ang apoy at babalik talaga, huwag kang tumakbo. Tumayo ka, hayaan mong sunugin niya lahat ng peke hanggang ang matira lang, totoo. Kasi yung mga lalaking nananatili sa apoy,
Sila yung nagiging ilaw na sinusundan ng iba. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.